Katatapos lang ng job interview ni Ruby at tumakbo siya patungong elevator. Tumawag kasi ang adoptive father niya at sinabing nasa ospital ang kanyang lola. Kainis, matagal pa aakit ang elevator. Maktol niya nang mapansing kabababa lang ng dalawang elevator. Tumakbo siya sa nag-iisang elevator na nasa gawing kanan at sinundan ang lalaking nakasuit na pumasok. Nakalusot siya sa pasarang pinto. Ay, salamat. Anya na hinahapo. What are you doing here, lady? Tanong ng maritaw ng tinig ng lalaki. Napalingon siya rito at natitigan ang gwapo nitong muka. Matangkad ito, makisig, maputi ang kutis at may light brown eyes. Matangos din ang ilong. Matagal kasi umakit ang ibang elevator kaya dito ako sumakay. Turan niya. Who told you you're allowed to use this elevator? Bakit? Bawal bang sumakay dito? This elevator is reserved exclusively for the CEO of this company. Mahina siyang tumawa. Bakit ikaw sumakay dito? Hindi ito sumagot at tinitigan siya ng mahayap. Maya-maya ay ginupo siya ng kaba nang maisip na posibleng ang lalaking ito ang CEO ng kumpanya. Tinalikuran niya ito at akmang lalapit sa pinto, ngunit bigla siyang natapilok. Ay, pala kang pogi! Tili niya nang tuluyan siyang mawalan ng balanse. Nahawakan niya ang kanang braso ng lalaki at naitulak ito. Hey, what the hell? Asik nito, nawalan din ito ng balanse at napasandal sa dingding. Tuluyan siyang nasubsob dito at aksidente pang naglapat ang kanilang mga labi. Saktong huminto ang elevator at bumukas ang pinto. OMG, Mr. CEO! Tili ng babaeng nakaabang sa labas. May kasama ito mga reporter at cameraman. Nagulat din si Ruby at dagling lumayo sa lalaki na tinawag ng babae na CEO. Inulan na sila ng tanong ng mga reporter. Mr. CEO, who's that woman? Is she your fiancé? Tanong ng babaeng reporter sa lalaki. Hindi sumagot ang lalaki at laking gulat ni Ruby nang yakapin siya nito at tinakpan ng hinubad nitong coat ang kanyang ulo. Nagpumigla siya at tumakbo palabas ng elevator. Kainis, ano bang gulo tong pinasok ko? Mangiyak-ngiyak niya usal habang palabas ng gusali. Kaagad siyang lumula ng taxi at nagpahatid sa ospital kung saan isinugod ang kanyang lola. Pagdating sa ospital, ay kaagad siyang nagtungo sa ward ng kanyang lola. Naroon si Loreto, ang kanyang adoptive father. Dad, ano po nangyari kay lola? Natatarantang tanong niya. Tulog pa ang pasyente sa kama. Hindi matay siya kanina. Sabi ng doktor may stage 2 colon cancer ang lola mo. Natigalgal siya at nilamunan ng takot ang kanyang puso. Paano po yan? Katatapos pa lang ng job interview ko at wala pang sinabi kung pasado ako. Tatawagan na lang daw ako. Saan ka ba nag-apply ng trabaho? Sa JNG Group po. Sabi niyo kasi nagbabawas kayo ng tao sa kumpanya at may 1 bilyon kayong utang. Kaya hindi pa ako pwedeng magtrabaho ron. Umalon ang dibdib ng Ginoo at napaluklok sa couch. Totoo yan, Ruby. At ayaw ko ring iburo ka sa kumpanya kong lubog sa utang. Nakipagkasundo na ako sa business partner ko. Pumayag siya sa arranged marriage. Pero mapupunta sa kanya ang kumpanya once na bayaran niya ang utang ko. Mas okay na rin yun. At least may shares pa rin ako sa kumpanya. Ang problema, ayaw magpakasal ng anak kong si Vivian. At sabi niya buntis siya. Kwento ng Ginoo. Ho? Hindi po ba nasa US si Vivian kasi nakapasa siya sa modeling company? Oo, at hindi siya pumayag sa kasal. Close na ang deal namin ng business partner ko. Hindi ko na mapilit si Vivian kaya naisip kita. Baka pwedeng maging substitute ka ni Vivian, Ruby. Po? Pero hindi niyo naman ako tunay na anak. Napamulagat siya sa pagkawindang. Inampun niyo lang ako kasi pangako niyo yung kay Papa na namatay sa pagprotekta sa inyo. At saka bata pa ako para sa kasal, tapos hindi ko kilala ang lalaki. 25 ka na, Ruby. Graduate ka na rin ng college. Pero matanda na yung business partner niyo, di ba? No, he was just 30 years old. Pero ayaw ko pa magpakasal sa lalaking hindi ko mahal, Dad. Tumayo na ang Ginoo at nilapitan siya. We don't have a choice, Ruby. Kailangan ko ang tulong mo. Ako na ang bahalang dumiskarte sa business partner ko para maniwala siya na ikaw ang anak ko. Kung hindi ka papayag, hindi ko masusuportahan ng pagpapagamot sa lola mo. Nag-aalangan man ay wala siyang choice. Tinitigan niya ang natutulog niyang lola. Nanay ito ng yumao niyang ama, ang tangi niyang pamilya. Namatay kasi ang nanay niya pagkapanganak sa kanya. Sige po, payag ako. Anya pagkuwan.
Salamat, Iha. Bukas ang schedule ng operasyon ng lola mo. Dito ka muna at magbantay. May meeting pa kasi ako. Ani Loreto at lumisan. Nanlulumong lumuklok si Ruby sa couch at napahikbi. Naudlot tuloy ang kanyang plano na makalaya sa manipulasyon ni Loreto. 3 araw pa ang lumipas. Matagumpay ang operasyon sa lola ni Ruby pero magtatagal pa ito sa ospital. Kumakain siya ng tanghalian nang mabasa niya ang trending news sa social media. Teka, ako to ah. Bulalas niya nang makita ang kanyang mukha sa picture na pinakalat ng media. Kasama niya ang lalaki sa elevator na siyang nahalikan niya noon. Nabanggit din sa article na ang CEO pala ay ang sikat na young business tycoon na si Jameson Guerrero. Ruby! Eksaheradong tawag ni Loreto na kapapasok lamang ng silid. Tagli siya nitong nilapitan. Nasa trending balita ka. Pinakita nito ang diaryong hawak nito. Napahilot naman siya sa sentido. Aksidente po ang nangyari, Dad. Nakisakay kasi ako sa elevator na CEO noong katatapos lang ng interview ko. At hindi ko naman alam na CEO pala yung lalaki. Kumalat na sa social media na cheater ang CEO. Kasi last week ay na-announce na engaged na siya. Malaking problema to. Masama pa namang magalit si Mr. Guerrero. Paano po yan? Ngumisi ang Ginoo. Maghanda ka, Ruby. Magsiset ako ng dinner meeting with Jameson Guerrero. Ho? Bakit? Hindi siya nito sinagot nang may tumawag sa cellphone nito. Basta maghanda ka. Papalitan ka ni Manang Darla mamaya. Anito habang paalis. Napasentido siya. Pagsapit ng gabi ay sumama rin si Ruby kay Loreto at pinagsuot siya ng magarang purple dress. Panay ang kabog ng kanyang dibdib habang lulan sila ng kotse patungo sa bahay umano ni Jameson Guerrero. Pagdating sa Guerrero Executive Subdivision ay lalo siyang kinabahan. Bakit po tayo magpapakita kay Jameson Guerrero, Dad? Tanong niya nang huminto ang kotse sa tapat ng 2 palapag na bahay. Para maayos na ang problema, Iha. Problema saan? Sa cheating issue. Bumaba na ito. Bumaba na rin siya dahil nabuksan na ang gate at sinalubong sila ng gwardya. Sumunod siya sa Ginoo papasok sa malawak na lobby ng bahay. Katatapos lang po maligo ni Sir Jameson at sabi niya maghintay lang kayo sa dining room. Sabi ng babaeng kawaksi. Sige, salamat. Ani Loreto. Iginiya sila nito sa malawak ding dining area. May mga pagkain ng nakahain sa mahabang lamesa. Umupo na sila at naghintay. Maya-maya ay may pumasok na matangkad na lalaki. Nakasuot ng abuhing polo shirt at itim na denim pants. Napako ang titig ni Ruby sa lalaki. Ito na nga si Jameson Guerrero. Bigla ka atang nag-set ng dinner meeting, Mr. Montelio. I told you, we don't need to rush the wedding. Ani Jameson habang palapit sa kanila. Nakita ko kasi ang trending na balita tungkol sa'yo. At naisip ko na tulungan ka na mamatay ka agad ng issue. I know how important your reputation is, Jameson. Ani Loreto. Nang tumayo sa harapan nila ang lalaki ay napatitig ito kay Ruby. Bakas sa muka ang pagkasorpresa. Wait, why is this woman with you? Kunot noong tanong nito sa Ginoo. She's Ruby, my daughter. Siya ang sinasabi ko sa'yo na anak kong dalaga na ipapakasal sa'yo. Graduate siya ng business management, major in marketing. Nawiwindang ding sinipat ni Ruby ang Ginoo. Napagtanto niya na si Jameson Guerrero pala ang tinutukoy nitong business partner. Sandali, Dad. Tama ba ang dinig ko? Si Jameson ang ipapakasal niyo sa akin? Gilalas niyang tanong. Yes, Iha. At kaya ako tumawag sa kanya para sa dinner meeting ay para maayos ang eskandalong kinasangkutan ninyong dalawa. Pwede niyo nang harapin ng media at sabihin na ikaw talaga ang fiancé ni Mr. Guerrero. Ani Loreto. Nabaling ang kanyang atensyon kay Jameson na napailing. Umupo na ito sa silyang kaharap nila. So, she's your daughter? What a coincidence. Ano naman ang ginawa niyo noon sa kumpanya ko? Pagkuwan ay usisa ni Jameson. Pansin ni Ruby na may kalamigan ng pagkatao ng binata at bagay naman sa mukha nito. Nag-apply ako sa kumpanya mo, Mr. CEO. Nakangiting tugon niya. Bakit? Is your father going to kick you out of your company? Napatitig siya kay Loreto. Hindi. Gusto ko kasi mag-explore sa ibang kumpanya. Sabi ni Dad ay malaki ang problema ng kumpanya at baka ma-pressure ako. How's your job application anyway? Kuwan, hindi pa ako tinatawagan ng HR staff. Sabi kasi tatawagan nila ako once pasado ako. Mukhang hindi ako nakapasa kasi 3 days na wala pang tawag. Dismayadong anya. I'll ask my assistant for an update about your job application. But before I hire you,
We need to fix the scandal first. Magsiset ako ng press conference and we will face the media to clear the issue. Be ready. Sige, salamat. Let's eat first. Anito pagkuwan. Kumain naman sila. Pagkatapos ng hapunan ay naglakad-lakad si Ruby sa malawak na hardin palibot ng Olympic swimming pool. Hinihintay niya si Loreto na kausap si Jameson. Uupo sana siya sa bench nang mamataan niya si Jameson na palapit sa kanya. Your dad is waiting for you in the lobby, Ruby. Sabi nito. Sinalubong niya ito at napatingin siya sa hawak nitong itim na folder. Aalis na ba kami? Anya. Yes, but I have something to tell you first. You need to sign this contract too. Inabot nito sa kanya ang folder ng papeles. Kinuha naman niya yun at binuksan. Nawindang siya nang mabasa ang papeles. Isa yung marriage agreement. Bakit may ganito pa, Jameson? To make sure that your dad is not forcing you to marry me. I want to make it clear that this marriage is just business. Nakasulat sa kontrata na once hindi nag-work ang relasyon natin for 1 year, we need to divorce. Sa US tayo magpapakasal. Teka, kung maghihiwalay lang din tayo, paano ang kumpanya ni Daddy? Your dad asked me to save the company, and we had a deal. Babayaran ko ang utang niya, at dahil 8.5 million lang ang stock ng kumpanya, bibilhin ko na to. I will be the owner of the company, and your dad will be a shareholder. He agreed for the sake of his love to the company he built, and I respect that. Kaya pumayag din ako sa kasal kasi gusto ng daddy mo ay maging parte ka pa rin ng kumpanya. But we need to sign this prenuptial agreement. Once nakagawa ka ng eskandalo na ikasisira ng kasal natin, ako nang magpa-file ng divorce. And you can't get a single penny from me. Once ako naman ang nagkaproblema, you can divorce me, and I'll give you 10 million as compensation. So you can start over. Basahin mo muna ang kontrata para malaman mo ang ibang inclusion sa kasal. Taimtim naman niyang binasa ang kontrata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa na obligadong bigyan niya ng anak si Jameson. Sandali, kailangan mong magkaanak tayo? Of course. Having an heir is one of my purposes of marrying you. My conservative clan won't allow bastards in our family. Naintindihan ko pero hindi ko maipapangako na mabibigyan ka agad kita ng anak. Never pa nga ako nagkanobyo. No kiss, no touch. What about you kissed me in the elevator before? Nanlalaki ang mga matang nakipagtitigan siya kay Jameson na may katalasan ang titig sa kanya. Maya-maya uminit ang kanyang pakiramdam sa muka nang maalala ang aksidenteng paghalik niya kay Jameson. Yun kasi ang first kiss niya. Aksidente nangyari noon at hindi ko yun ginusto. Anya pagkuwan. But still, our lips met. Consider the kiss. Pirmahan mo ng kontrata na makauwi na kayo. Ibinalik naman niya ang tingin sa kontrata. Itinuloy niya ang pagbabasa. Pagkatapos ay pinirmahan na niya iyon at ibinalik kay Jameson. I'll give you the copy of the contract once it's notarized. Sabi nito. Sige, aalis na ako. Paalam niya. Tumango lang ito. Sinundan naman ni Jameson ng tingin ang papaalis na si Ruby at hindi niya maiwasang magduda sa pagkatao nito. Malayo kasi ang mukha nito kay Loreto. Saktong pag-alis ng bisita ay dumating naman ang kanyang ama. Dad, what brought you here? Tanong niya sa Ginoo nang salubungin niya ito sa parking lot. We need to talk about the Guerrero Empire, son. Ani seryo ang kanyang ama. Let's get inside first. Sabay na silang pumasok ng bahay at sa couch sa salas umupo. Since I stepped down as the organization's chairman, the elders still can't decide who will be the next chairman, and they want the younger generation to take over my position. I asked your older brothers about it, but no one wants to accept the offer. Ani seryo. So, you came here to convince me too? Yes. Sabi mo nung college ka ay gusto mo maging miyembro ng Guerrero Empire, di ba? Yes, but I don't think I'm qualified. Masyadong mataas ang standard ng organization. Isa pa, sabi nyo nga, mawawalan ako ng freedom to choose my business kung nasa organization ako. I believe in you, son. You have the leadership quality to qualify as a chairman. Nasa 5 billion na ang net worth mo, di ba? At sabi mo magpapakasal ka na. So, qualified ka. Pero arrange ang kasal ko at hindi sure kung magkakaroon ka agad ako ng anak. Isa yun sa requirements sa Guerrero Empire. Then, convince your future wife to have kids right away. Napailing siya at biglang naisip si Ruby. Nahahalata niya na inosente pa ang dalaga pagdating sa pagbuo ng pamilya. Mukhang kalalaya lang nito sa sinturo ng tatay nito. I can't promise, Dad. But I'll let you know if I've already decided.
I can't give up our legacy to the Guerrero Empire too. Dahil dun ay naitaguyod mo kaming mga anak mo. Anya pagkuwan. Okay, I will wait for your decision, son. Tumayo na si Sergio at nagpaalam. Lunes ng umaga ay nagpahatid si Ruby kay Loreto sa kumpanya ni Jameson. Sa araw kasing yon ang press conference. Sumabay siya sa pagpasok ng mga empleyado kaya hirap siyang makasakay sa elevator. Miss, hindi ka empleyado rito ah. Sita sa kanya ng gwardya. Pero pinapunta ako rito ng CEO. Anya. Nasaan ang appointment letter mo? Hindi ka naman taga-media. Wala kang ID. Nagsara na ang elevator at ganoon din sa kabila. Nang tumalikod ang gwardya ay lumipat siya sa elevator ng CEO pero nakalock yun. Kainis, maaabutin na ako ng taga-media rito. Maktol niya. Nakasuot siya ng black dress pero may patong na pulang blazer. May eyeglasses din siya para hindi ka agad makilala ng taga-media. Hindi rin siya nakilala ng mga empleyado. Maya-maya ay nilapitan ulit siya ng gwardya. Miss, lalong hindi ka pwedeng sumakay sa elevator na to. For CEO lang to. Sita nito. Namaywang na siya at hinarap ang lalaki. Fiancé ako ng CEO kaya may karapatan ako sumakay sa elevator niya. Naiinis niyang singhal. Tumawa pa ang lalaki at bigla siyang hinawakan sa kanang braso. Lumabas ka na lang bago ka magka-iskandalo. May tumulong pang babaeng gwardya at pilit siyang kinakaladkad. Nagpumiglas siya at nang makalaya ay nawala naman siya ng balanse. Kamuntik na siyang sumemplang. Mabuti may brasong humapit sa kanyang bewang. Jameson? Gilelas niyang sambit nang matitigan niya ang gwapong mukha ng CEO na siyang sumalo sa kanya. Otomatikong tumulin ang tibok ng kanyang puso lalo nang mamalaya na may 1 pulgada na lamang ang pagitan ng mga mukha nila ng binata. Can you come here without making any scandals, fiancé? Seryosong saad nito na nagpabalik sa kanyang wisyo. Tumayo naman siya ng maayos at dumistansya sa CEO. Hindi ako nag-ieskandalo no. Yung mga gwardya mo, ayaw akong pasakayin sa elevator. Asik niya sabay turo sa 2 gwardya. Nabaling naman ang atensyon ni Jameson sa mga gwardya na biglang bumait. Is this how you treat a visitor? Usig nito sa mga gwardya. Sorry sir, wala kasing appointment letter ang babae at wala rin siyang ID ng media. Alas 10 pa raw po ang press conference at sabi ni Sir Joel, huwag kami magpapasok ng outsider na walang appointment letter na may pirma nyo. Nasunod lang po kami sa utos, sir. Paliwanag naman ng lalaking gwardya. Can't you recognize my fiancé? Her face is all over the news. Sorry po, hindi ako updated sa balita. Kumislot naman si Ruby nang harapin siya ni Jameson at inalis ang kanyang eyeglasses. Inayos din nito ang nagulo niyang gabewang na buhok. Inakbayan siya nito at iniharap sa mga gwardya. Tandaan niya ang mukha ng fiancé ko. Soon she will be my wife, and your boss too. Anyone who disrespects her will lose their job instantly. Understood? Anito. Yes, sir. Panabay na sagot ng mga gwardya. Back to your work. Tumalima naman ng mga gwardya. Pagkawan ay nagpatiunang naglakad si Jameson. Follow me, Ruby. Anito. Patakbo naman siyang sumunod dito hanggang sa elevator ng CEO. Fingerprint pala nito ang nakakapagbukas ng elevator. Kaya pala walang ibang nakakapasok sa elevator mo kasi fingerprint mo ang nagbubukas, sir. Sinundan kita noon at nakapasok ako. Hindi mo naman ako pinigilan. Anya nang makatayo sa tabi ni Jameson. Kasi nakapasok ka na. Hindi naman ako bastos para itaboy ka basta. Gentleman ka rin pala. What do you think of me at first meet then? Sinipat siya nito. Tiningala rin niya ang gwapo nitong muka. May 2 dangkal kasi ang tangkad nito sa kanya. Iniisip kong suplado ka at mailap sa babae kasi ramdam ko ang iritasyon mo sa akin noon. Pero obvious naman na masungit ka. Sobrang seryoso. Naintindihan ko naman kasi businessman ka at bilyonaryo. Pansin ko kasi na karamihan sa successful businessman ay mga seryoso. Katulad ni Daddy. At saka ang bata mo pa pero mature pagdating sa negosyo. It's my nature since I was a kid. I'm an introvert too. Too much exposure in public drains my energy. I hate crowds and attention. Kaya pala. Mukhang hindi tayo magkakasundo riyan. Gusto ko naman ng attention. At naiinip ako na palagi nasa bahay lang. O kaya wala palaging kausap at kasama. You're not obliged to adjust your personality for me. But you need to respect my private space. Matabang siyang umiti. Paano pala tayo magkakaanak kung ayaw mong makasama ako palagi? I have my way. Kung gusto kitang makasama, ako mismo ang lalapit sa'yo. Paano kung wala ako sa mood sa oras na lalapit ka sa akin?
Kunot noon tinitigan siya nito sa muka. What do you mean by that? I mean, kasi, kaming mga babae, mabilis magbago ang mood dahil sa hormonal changes. Baka kung kailan ka may time na makipag-bonding sa akin ay saka ako sinusumpong. Honestly, I can't relate to women's mood, but I respect them. May mga kapatid din akong babae, and my mom always shares some facts about women with us, so we can easily adjust to our future wives. Ang witty ng pagpapalaki sa inyo ng parents mo. Kaya pala tinitingala ng lahat at hinahangaan ng mga gerero. Pero may kaklase ako nung college na gerero rin. Kapatid ata ng tatay mo ang tatay niya. Sobrang yabang kasi nun, mata pobre pa. Ibang-iba si daddy sa mga kapatid niya. Siya ang pinakasimple noon. Huling naging successful at minamaliit ng ibang kamag-anak niya. And his experiences are the reason he's humble despite his achievements. Now he's on top, and all those who mocked him before are looking up to him. Nakaka-inspired pala ang kwento ng pamilya mo. No wonder walang naghihirap sa inyo. Updated ka ata sa pamilya ko. Kasi nung nag-aaral ako ng college, palaging ang pamilya mo ang sample sa business forum namin. Kaya kilala ko rin ng mga kapatid mo dahil sa sikat nilang mga negosyo. But you didn't recognize me when we met in this elevator. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Ay kasi ikaw ang bunsong anak ni Sergio Guerrero. At nitong taon lang naman umingay ang pangalan mo dahil ikaw ang pinakabatang billionaire business tycoon sa bansa. Hindi ko nga nakita ang picture mo eh. Naging busy rin ako sa paghahanap ng trabaho kaya hindi ako updated sa business world. And how do you feel now that you will be my wife? Malapad siyang ngumiti pero bigla siyang ginupo ng kaba nang maalala na substitute lang siya ni Vivian, na totoong fiancé ni Jameson. Ang totoo'y kinakabahan ako. Never ko kasing naisip na darating ang araw na magpapakasal ako sa lalaking hindi ko mahal. Anya. For me, marriage is part of business. It's a real deal to save others' company and to have strong connections. Hindi na siya nagkomento. Huminto na rin ang elevator at bumukas, kaya nauna na siyang lumabas. Sumunod naman si Jameson. Pagdating sa opisina ng CEO ay umupo lang sa couch si Ruby. Pumasok kasi ang assistant ni Jameson at kausap nito. Kararating lang po ng taga-media at pinaghintay ko sila sa conference room. Ani Joel, ang assistant. Umupo sa harap ng lamesa nito si Jameson at nagbukas ng laptop. Tiyakin mo na walang manggugulo. Ilang beses na akong kinukulit ng staff mula sa bagong newspaper publisher at gustong mai-cover ang buhay ko. I didn't invite them today at wala akong tiwala sa kanila. I want to keep my private life safe from the media. Anito. Yes sir. Ang tungkol pala sa job application ng fiancé nyo. Hindi pala siya pumasa sa final interview ng HR department pero na-review ko ang application at okay naman. Who handles the HR? Si Miss Daisy Castro po. Napatingin si Ruby kay Joel. Kilala niya ang pangalang nabanggit nito. Si Daisy Castro? Napapatay yung untag niya. Yes, ma'am. Tugon naman ni Joel nang lingunin siya. Do you know Daisy, Ruby? Tanong din ni Jameson. Oo, schoolmate ko siya nung college at matindi ang galit sa akin na babaeng yun. Sinisi kasi niya ako kung bakit hiniwalayan siya ng boyfriend niya na kaibigan ko. Siguro binagsak niya ang final interview ko kasi hindi pa siya nakamove on. Pwisit na babaeng yun. Masyado siyang namemersonal. Gigil niyang palatak. Find Daisy's replacement, Joel, and fire her. Ani Jameson. Dadagdal pa sana si Ruby pero bigla siyang natigilan nang marinig ang utos ni Jameson kay Joel. Yes, sir. Hihintayin ko na po kayo sa conference room. Umalis naman si Joel. Tuluyang lumapit si Ruby kay Jameson at lumuklok sa silyang kaharap nito. Bakit tatanggalin mo kaagad si Daisy, Jameson? Why not? Her behavior is inappropriate for my company, especially in the HR department. Gusto ko pa siyang makaharap at turuan ng leksyon. You still have a chance to face her while Joel finds her replacement. But don't make a scandalous scene here. Hindi naman. I will make Daisy taste her own medicine. Pilya siyang umiti. Napatitig tuloy sa kanya si Jameson. Leave it to me, Ruby. I have my way of protecting you. No need mo akong protektahan, Sir CEO. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. But you're my future wife. It's my responsibility to keep you safe. Tumabang ang kanyang ngiti nang biglang sumikdo ang kanyang puso. Unti-unti ay nararamdaman niya ang care sa kanya ni Jameson. Bagay na bihira niyang maramdaman sa ibang tao, maging sa pamilyang kumupkup sa kanya. Salamat. Namiss kong maramdaman na mahalaga ako. What about your family? Don't they care about you? Inusig na siya nito. Sandali siyang natigilan nang maalala na hindi siya totoong anak ni Loreto. Kasi, palaging busy ang parents ko
At simula pagkabata ay nasanay na ako na wala sila palagi. Natuto ako maging independent. May bahid ng pagsisinungaling niyang tugon. I thought Loreto spoiled his daughter. Hindi kanya naobligan tumulong sa shipping company business niyo. At sabi niya madalas ka sa US to pursue your modeling career. Napahilot siya sa batok. Sinabi na pala ni Loreto kay Jameson ang ibang katangian ni Vivian. Kuan, umuwi ako kasi sabi ni Daddy ay malaki ang problema ng kumpanya. Palusot niya, ngunit inusig siya ng konsensya. I didn't ask for more details about you before because I'm not interested. Gusto ko lang sanang bilhin ang kumpanya ni Loreto pero nakiusap siya na baguhin ang kasunduan namin. I don't even know your name. But now that I have finally met you, I don't understand why I don't feel any doubt about marrying you. It goes smoothly and naturally, na para bang matagal na kitang kilala. Bigla siyang nasabik dahil sa seryosong pahayag ni Jameson. Nagatungan ang pagsikdo ng kanyang puso at tuluyang nagbunyi. Ibig sabihin kasi ay may chance na mamahalin siya ni Jameson. Salamat James, kasi nagtiwala ka kaagad sa akin. Promise hindi kita bibiguin. Titiyakin ko na malaki ang may aambag ko sa kumpanya mo. Anya. Wait, alam mo na ba na ako ang fiancé mo bago ka nag-apply rito? Paggawan ay usisa nito. Saglit siyang napakagatlabi. Hindi, kaya nga hindi kita nakilala noon sa elevator eh. Hindi naman sinabi ni Daddy kung sino pakakasalan ko. Basta business partner daw niya. And why do you choose to work here? Kasi nga sikat ang kumpanya mo. Nangarap ako na makapagtrabaho sa JNG Group. Lalo nung nalaman ko na may 200 branches kayo ng shopping malls at nabili mo ang wine and beverages company ng Daddy mo. At ngayon may investment banks ka na rin. Alam kong mahirap makapagtrabaho rito dahil sa taas ng employment standard. Pero may tiwala ako sa sarili ko na para sa akin ang kumpanyang to. It's ironic. You just wanted to work with my company, but you ended up becoming my future wife. Napatitig siya sa seryosong mukha ni Jameson, pero may kalagkitan ang titig sa kanya. Bigla tuloy naghoramentado ang kanyang puso. Lalong lumalakas ang sex appeal nito sa paningin niya. Ang totoo, hindi pa rin ako makapaniwala. Nababasa ko lang ang pangalan mo noon sa business magazine. Hindi ko sure kung deserve ko bang maging asawa ng isang Jameson Guerrero, the youngest business tycoon. Itinukod pa niya ang mga siko sa lamesa at nangalumbaba habang titig na titig sa gwapong CEO. Napapikit siya nang palapit na sa kanyang muka ang muka ni Jameson. Ngumuso pa siya sa akalang hahalikan siya nito. What are you doing, Ruby? Tanong ni Jameson na pumukaw sa kanyang bisyo. Kumislot siya at nagmulat ng mga mata. Naghalusinate lang pala siya dahil nakatayo na si Jameson. Tumayo na rin siya. Akala ko may ibubulong ka sa akin. Palusot niya. Nilapitan siya nito at natigilan siya nang alisin nito ang salamin sa kanyang mga mata. Inalis din nito ang kanyang ponytail kaya naladlad ang kanyang buhok. Sinuklay pa nito yun ng mga daliri. You look cute while wearing eyeglasses, but without them, you're more stunning. Pabulong nitong wika. Nagsuot lang naman ako ng eyeglasses para hindi ako mamukhaan ng mga taong nakita ang viral news tungkol sa atin. Anya na naiilang. You look innocent, and I like how you defend yourself in front of others. Honestly, I hate talkative people, but every time you nag, I find it cute. Maya-maya ay may dinukot ito mula sa bulsa ng suit nito. Napatitig siya sa inilabas nitong singsing na may nakapalibot na maliliit na diamond. Wear this, Ruby. Anito. Hinawakan na nito ang kanyang kaliwang kamay at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Bakit may singsing ka? Gilalas niyang untag. To prove to the media that we're engaged. Tinitigan naman niya ang singsing at napangiti. Ang ganda, komento niya. Hinawi pa nito ang ilang hibla ng kanyang buhok at inipit sa likod ng kanyang tenga. Nagsimula na namang sumikdo ang kanyang puso at lalong nagwala ng mamalayang palapit ang mukha ni Jameson sa kanyang muka. Maglalapat na sana ang kanilang mga labi nang may pumasok. Sir, ready na po ang press. Ani Joel na siyang umabala sa kanila. Lumayo naman sa kanya si Jameson. I hate the way you enter my office without knocking on the door, Joel. Habang tumatagal, nagiging bastos ka. Sermon nito sa assistant. Sorry, sir. Sensor kasi ang pinto at nasanay ako na palagi kayo mag-isa rito. Kabadong depensa ni Joel. I'll give you a chance. Next time, kahit bukas ang pinto, huwag ka basta papasok. Naintindihan mo? Opo, sorry ulit. Sige na, susunod na kami sa conference room. Umalis naman ng lalaki. Patago namang humagighig si Ruby at hindi napigil ang kilig. Kumisnod siya nang hawakan siya ni Jameson sa kanang kamay. Let's go, honey.
Paanyaya nito. Walang imik siyang sumabay rito sa paglalakad. Ayaw na kasing paawat ng kanyang puso sa pagwawala. Pagdating sa conference room ay kaagad nagsimula ang pagtatanong ng mga paparazzi. Si Jameson lang ang sumagot at ayaw siyang pagsalitain. Mr. CEO, bakit po may mga netizen na nagsasabing hindi si Miss Ruby ang fiancé niyo? Paano niyo po yun ipapaliwanag? Tanong ng babaeng reporter. Ruby is my one and only fiancé. I want to keep our relationship secret, so I didn't mention her in my previous interviews. I don't care about the nonsense rumor. Those are not true. Sagot ni Jameson. Kailan naman po ang kasal niyo, sir? Tanong ng lalaking reporter. There's no final schedule for the wedding yet, and it would be a secret. I don't want to share much about it. You can ask about my business, but about my private affairs end here. I just set the press conference to clear the cheating issue, and to formally introduce my fiancé. Ang sumunod na katanungan ay tungkol na sa bagong business ni Jameson. Makalipas ang halos 1 oras na press conference ay bumalik din sila sa opisina ng CEO. Pwede na ba akong umuwi, James? Tanong ni Ruby sa binata nang makaluklok siya sa couch. 1 oras na lang bago ang lunch. Hintayin mo na ako. Kakain tayo sa restaurant. Nito, nakaupo na rin sa harap ng lamesa nito. Sige, iidlip muna ako rito. Humiga na siya sa couch. Kulang ang oras ng tulog niya kagabi kaya ramdam na niya ang antok. Lumalalim na ang tulog ni Ruby nang gisingin siya ni Jameson. Napabalikwa siya ng upo nang maramdamang hinihipon nito ang kanyang kanang binti. Nakaupo ito sa kanyang paanan. Sorry, nagulat ba kita? Nito, tumayo na. Medyo malalim na kasi ang tulog ko. Balis ang turan niya. Naalala kasi niya ang ginawa ng kapatid ni Loreto noon na hinipuan siya sa hita habang natutulog. You look anxious. Masama bang panaginip mo? Hindi naman. May naalala lang ako na minsan ako na-trauma. What is it? May kapatid kasi si Daddy na madalas sa bahay namin noon at minsan akong hinipuan sa hita. You mean your uncle? Tumango siya kahit hindi naman niya kaano-ano ang taong yon. Isa yun sa dahilan kung bakit gusto na niyang lumayo sa pamilya ni Loreto. Pero nasa US na siya ngayon, nagbabakasyon lang minsan dito. Anya. Muling umupo sa kanyang tabi ang binata at inakbayan siya. Does your father know about that? Usisa nito. Mariin siyang umiling. Hindi niya alam at natatakot ako magsabi. Once we get married, you will live in my house. No other man can touch you except me. Thank you. Nagugutom na ako. Pagkuha na reklamo niya. Okay, let's go to the restaurant. Sabay na silang tumayo. Binitbit pa nito ang kanyang shoulder bag kaya lalo siyang humanga sa binata. Kabaliktaran ng chismis na mailab sa babae si Jameson. Napaka-gentleman nito. 3 araw pa ang lumipas bago bumalik si Ruby sa kumpanya ni Jameson. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ni Joel nang magsalubong sila sa lobby ng gusali. Magandang umaga rin. Bakit pala pinupunta ako rito ni Jameson? Anya. Hindi ba niya sinabi ang dahilan? Nag-text lang siya at sinabing mag-report ako dito ng maaga. Kasi natanggap ka na sa trabaho. Ikaw ang papalit sa nag-resign na marketing manager. Ha? Manager ka agad? Napapamulagat niyang saad. Yes, at anytime ay pwede ka na magsimula. Napapiksi pa siya sa kilig. Nagpaalam na siya kay Joel at excited na nagtungo sa elevator ng CEO. Ang problema, hindi yun mabuksan. Lumipat siya sa employees elevator pero puno. Maya-maya ay may babaeng lumapit sa kanya. Why are you still here, Ruby? Tanong ng babae na si Daisy pala. Hinarap niya ito. I'm the new marketing manager here. Confident niyang tugon. Excuse me, nag-leave lang ako ng 5 days manager ka na? Bagsak ka sa final interview ah. Sinong tumanggap sa'yo, Aber? Namaywang pa ito. I hired her. Sagot naman ng kararating na lalaki. Si Jameson pala. Sabay pa sila ni Daisy na nilingon ng CEO. Mr. CEO, why did you hire her? She doesn't have experience yet. Our marketing department is one of the important parts of this company. And we need skilled and experienced employees. Depensa ng babae. Who are you to question my decision? And why are you still here? Joel found your replacement as HR manager. You're fired. Huh? I didn't know that. Nag-leave lang ako ng 5 days kasi nasa ospital ang nanay ko. I see. You missed those important changes in this company. And for your information, the woman you're humiliating right now is my fiancé. Nanlaki na ang mga mata ni Daisy. Ruby is your fiancé? How come? I heard your fiancé is the only daughter of the LM Shipping Company. And she
Naudot sa pagsasalita si Daisy nang lapitan ito ng dalawang gwardya na tinawag ni Jameson. Leave my company now, Daisy. Joel will give you your remaining paycheck. Ani Jameson. Kinalagkad na ng mga gwardya si Daisy pero dumadagdal pa rin ito. Ginupo naman ng kaba si Ruby nang mapagtanto na kilala ni Daisy si Vivian dahil schoolmate rin nila ito nung college at alam nito na adopted daughter lang siya ni Loreto. Doon tayo sa elevator ko, honey. Maya-maya ayaya ni Jameson. Inakbayan na siya nito kaya napasunod siya kaagad. Baka kung ano ang gawing paninira sa akin ni Daisy dahil nawalan siya ng trabaho, James. Kabadong sabi niya nang lula na sila ng elevator. Hindi na siya makakalapit pa sa'yo, Ruby. Ignore her and stop entertaining her in social media. Matagal ko na siyang nablock sa social media accounts ko. Ang ikinakatakot ko ay baka gawan ako ni Daisy ng kwento para masira sa'yo. Gawain pa naman niya yon. Once she ruins you, tell me. I will blacklist her from the human resources industry. Wag na. Kawawa naman siya kung wala makukuhang trabaho. Seriously? Naawa ka pa sa ganun tao? Since your college days, she's humiliating you. Don't let her ruin your life until now. Not in front of me. Namamanghang pinakatitigan niya sa mukha ang CEO at napagtanto niya na tuluyan na nga nahuhulog ang loob niya rito. Napayakap siya bigla rito. Salamat, James. Dahil sa'yo'y ramdam ko na may kakampi ako. Salamat din kasi binigyan mo ako ng magandang trabaho sa kumpanya mo. You deserve it, honey. Hinagan pa siya ni Jameson sa noo kaya lalo siyang kinilig. Promise, pagbubutihin ko ang trabaho ko. Anya nang dumistansya sa binata. I know you can satisfy me, Ruby. Pero huwag ka ma-pressure sa trabaho. Tutukan niyo muna ang investment banks dahil hindi pa niyo na-reach ang world market. Magbubukas din ako ng dollar accounts for foreign investments. Sige, inaaral ko na ang bagong business mo at ako na ang bahala sa marketing. Nang umiti si Jameson ay tila ngumiti rin ang kanyang puso. First time kasi niya itong nakitang umiti ng ganoon. Madalas, tipid ng ngiti lang. Bukas ka na magsimula sa trabaho, honey. Isasama kita sa meeting ko with the Guerrero Empire Board of Directors. Ani Jameson nang palabas na sila ng elevator. Bakit? Kasama ka ba sa Guerrero Empire? Not officially, but I decided to accept my dad's offer. Nag-retire na kasi si dad bilang chairman ng organization 5 years ago at wala pang pumapalit sa kanya. Since he founded the organization for our clan business, he wants at least one of his kids to be part of it. Ah, tatay mo palang nagtitag ng Guerrero Empire? Sikat yun lalo na sa ibang bansa. Yes, but dad originally founded the empire in Spain. Doon kasi ang origin ng clan namin. Until he explored the world and met his mother's Filipino relatives. Hindi ba mataas ang qualification para maging miyembro ng Guerrero Empire? Kasama yun sa topic namin ng college Actually, our marriage will be related to my membership in the Guerrero Empire. I need to get married first and secure my heir to get the Golden Badge membership. Inalipin na si Ruby ng kaba, ngunit nang ibabaw ang galak. So pagkatapos ng kasal natin ay obligado tayong magkaanak? Ganon? That's right. And I already told your dad to rush our wedding. It would be the last week of next month. Napahinto siya saktong kapapasok nila sa opisina ni Jameson. Nagbilang siya ng mga araw. Teka, 3 weeks na lang pala bago ang kasal natin. Bulalas niya. Yes, and I already talked to my parents about it. My mom will handle the wedding planning. We will shoulder all the expenses. Umupo na ito sa harap ng lamesa nito. Naalala naman niya ang kanyang lola. May iwan ito sa bahay ni Loreto sakaling titira na siya sa bahay ni Jameson. Kapag ba lumipat na ako sa bahay mo, hindi ako pwede magsama ng kamag-anak? Tanong niya habang palapit sa binata. What do you mean? Nangunot ang noon nito. Kasi ang lolo ko may sakit, naoperahan siya sa colon. Hindi pwedeng malayo ako sa kanya kasi ako lang ang gusto niyang kasama. Wait, is your mother still alive? Matagal na siyang patay. Namatay na rin ang asawa ni Loreto. Kating-kati na siyang sabihin kay Jameson ng totoo, ngunit inaalala niya si Loreto. Tiyak kasing magagalit si Jameson at baka umurong sa kasal. Don't worry, you could bring your grandmother to my house. I will help in her medication too. Anito pagkuwan. Naibsa naman ang kanyang kaba. Salamat. Umupo na siya sa couch at hinintay matapos ang trabaho ng nobyo. Pagsapit ng tanghali ay sumama si Ruby kay Jameson sa Pasig City kung nasaan ang main office ng Guerrero Empire. Isa itong business organization na kinabibilangan ng billionaire businessmen. Nabaling sa kanila ang atensyon ng lahat na nasa malawak na meeting room at may pamilyar na lalaking lumapit sa kanila.
Hi Ruby, we met again. Bati nito. Nasorpresa siya dahil ang lalaki ay si Fabian Guerrero, ang mayabang at bully niyang kaklase noong college. Fabian? Sambit niya. Walang abog na hinawakan nito ang kanyang kanang kamay at hinalikan sa likod. That's too much, Fabian. Sita naman ni Jameson sa pinsan nito sabay tulak sa balikat nito. Hey, don't be possessive, cousin. Ruby is my college classmate. Anito. I don't care. You don't have the right to hold and kiss her hands even if she allows it. Deal with me first. Tumawa ng pagak si Fabian at mahinang tinapik sa balikat si Jameson. You didn't change, James. You're still cold like your other brothers. Don't worry, I don't have a plan to steal your woman. But since she's not your lawfully wedded wife yet, let me talk to her. You can talk to her, but keep your distance. Fine, I will not compete with you, James. Lumapit pa kay Ruby si Jameson at bumulong. Honey, wait for me here. And once Fabian touches you, even your hair, just tell me. I'll kick that man out of this building. Anito. Natawa siya. Grabe ka naman. Pero sige, hindi ko siya hahayaang mahawakan kahit isang himla ng buhok ko. Minsan ko na natadyakan sa bayag yung lalaking yan noon. Anya. Mahinang tumawa rin si Jameson. That's my girl. Anito at sinaglitan siya ng halik sa mga labi. Natigilan naman siya at hinabol lang ng tingin ang paalis niyang fiancé. Pagkuwan ay lumukulok siya sa couch sa gilid ng pintuan. Malapit lang naman siya sa mahabang lamesa kung nasaan ang pagpupulong. Umupo rin sa tabi niya si Fabian. Huwag ka masyadong lumapit sa akin. Baka hindi makapag-focus sa meeting si Jameson. Sabi niya sa lalaki. Umisod naman ito palayo. Nasa kabilang dulo na ng couch. You know, I haven't seen Jameson act possessively for a woman. What did you do to him? Natatawang saad nito. Hamulokip-kip si Ruby. Wala akong ginawa. Siguro umiiwas lang sa eskandalo si Jameson kasi ikakasal na kami. Pero sabi sa balita, arranged marriage lang ang kasal niyo. Wala rin ako nabalita ang naging girlfriend ni Jameson. He's too busy to mingle with women. Porke ba arranged marriage ay malabong ma-inlove sa akin si Jameson? Well, I saw the proof that he's already in love with you. How about you, Ruby? Do you love my cousin? Lumapit pa ito sa kanya. Hindi niya ito nasagot. Sa halip ay napatingin siya kay Jameson na masama na pala ang titig kay Fabian. Umisod na lamang siya palayo. Look at your fiancé, Ruby. He looks like a starving lion who's eager to attack me. Amused na sabi ni Fabian nang mapansin din si Jameson. Maya-maya nga ay tumayo na si Jameson at nilapitan siya. Halika, honey. May space pa sa tabi ko. Doon ka na umupo. Anito at hinawakan siya sa kanang kamay. Tumayo na lamang siya at sumunod dito. Naiilang siyang umupo sa tabi nito at kaharap din ang board of directors. Representative lang pala ng tatay nito si Jameson. Pagkatapos ng meeting ay doon din sila kumain sa restaurant ng pag-aari rin ng Guerrero Empire. Private resort pala yon. Sino may-ari nitong private resort, James? Tanong niya habang kumakain sila. Itinayo to ng first generation members ng Empire, which is si Daddy at 5 mga kapatid niya. Nagkambagan sila para mabili ang 50-hectare lot at naitayo ang main office sa loob ng private resort. Ginagamit din ng kamag-anak namin ang resort para sa party venue. Wow, maganda sanang venue ng kasal dito kasi ang lawak ng garden at may artificial river malapit sa golf field. Do you like this place for our wedding venue, honey? Oo, kaso sabi mo sa US tayo ikakasal. If you really want to hold the wedding here, I will give it to you. Manghang napatitig siya sa binata at bigla siyang nasabik nang mapagtanto na spoiled na siya ni Jameson. Pero walang divorce rito. Naiintindihan ko kung bakit pinili mong magpakasal sa US kasi may divorce. Ngumiti ang binata. Forget about the divorce, Ruby. Anong ibig mong sabihin? May pinirmahan tayong kontrata ah. Yes, but what I wrote in the contract is just an option in case our relationship doesn't work within a year after marriage. May dahilan na rin ako para seryosohin ang kasal natin. And it's because I've started liking you. Sandali siyang natigilan nang ma-realize na nagugustuhan na rin siya ni Jameson. Malapad siyang umiti dahil sa hindi maitagong kilig. Ibig mo bang sabihin ay gusto mo na rin ako? Excited niyang tanong. Rin? Does it mean you like me too? Usig din ito. Hindi ko ikakailayan. Noong una, medyo nag-alangan pa akong gustuhin ka kasi feeling ko suplado ka. Pero unti-unti nakilala kita. Nagsimula kitang magustuhan noong pinagtatanggol mo ako sa mga nang-aapi sa akin. Feeling ko nga'y mahal na kita.
Lumapad pa ang ngiti nito. Honestly, I felt something special for you when we met in my elevator, Ruby. Since then, your face has always crossed my mind. Hindi lang yun dahil nagkaroon tayo ng trending photos online, but because there's something in you that caught my interest. At masaya ako nung nalaman ko na ikaw pala ang anak ni Loreto. Lalo ako nagka-interest na tulungan ng kumpanya nyo. Pagtatapat din nito, magdidiwang na sana ang kanyang puso ngunit bigla niyang naalala na hindi siya ang totoong fiancé ni Jameson. Nilamon na naman siya ng guilt dahil sa pagsisinungaling niya sa binata. Natukso siyang sabihin dito ang totoo, ngunit biglang tumawag sa kanyang cellphone si Loreto. Excuse lang sandali, honey. Sasagutin ko lang ang tawag ni Daddy. Paalam niya saka tumayo. Lumayo siya sa binata at doon lang sinagot ang tawag ni Loreto. Napatawag po kayo, Dad. Ruby, nasan ka ngayon? Eksairadong tanong ni Loreto buhat sa kabilang linya. Narito po ako sa Pasig City. Isinama ako ni Jameson sa office ng Guerrero Empire. Talaga? Pero may bad news ako. Ano po yun? Ginupo na siya ng kaba. Tumawag sa akin si Vivian at nalaman niya na ikaw ang ipapakasal ko kay Jameson. Biglang nagbago ang isip niya nang malamang si Jameson Guerrero ang tinutukoy kong business partner. Uuwi raw siya sa katapusan. Ho? Paano yan? Nagpirmahan na kami ni Jameson ng kontrata. Kaya nga, nagagalit sa akin si Vivian. Pero wag kang mag-alala, ako ang bahala sa kanya. Mananagot tayong lahat kay Jameson oras na nalaman niya ang totoo. Hindi po ba buntis si Vivian? Nagsinungaling siya sa akin. Sinabi lang niya na buntis siya para hindi ko ituloy ang kasal. Sige na, pakisamahan mo na lang si Jameson. At wag na wag mong sasabihin ang problema natin, ha? Nakasalalay rito ang kumpanya ko, Ruby. Sa kanya rin ako kumukuha ng pera para sa paggamot ng lola mo. Sige po, ako nang bahala, Dad. Nang maputol ang tawag ay bigla siyang nanlumo. Na-stress siya bigla. Are you okay, honey? Tanong ni Jameson nang balikan niya ito sa lamesa nila. Nagka-problema lang sa bahay. Malungkot niyang turan. Is your dad okay? Oo naman. Stress lang siya sa problema sa kumpanya. Napatitig siya sa kamay ni Jameson nang hawakan nito ang kanyang kanang kamay na humawak sa baso ng tubig. Pagkuwan ay tumitig siya sa mga mata nito. I will pay for your father's debt para hindi na siya ma-stress. Then after our wedding, I'll take over the company to solve some issues. Salamat, James. Tanging nawika niya. Pinamamahayan na kasi ng kaba ang kanyang puso. Isang linggo pa ang lumipas, abala sa kanyang trabaho si Ruby kaya hindi niya naiisip ang problema. Madalas din siyang isinasama ni Jameson sa mga lakad nito. At Biyernes ng hapon ay pinuntahan siya nito sa marketing office. Honey, it's time to go home. You're working so hard. Bulong ni Jameson na bigla siyang niyakap buhat sa likuran. Kumisnot siya pero tuloy lamang ang pagtipa sa keyboard ng computer. May tinatapos lang akong marketing layout para sa opening ng new branch ng bangko. Anya. Ikaw na lang ang naiwan dito. Don't work too much. You need to rest before our wedding. Mahigit 1 linggo na lang ang preparasyon natin. Mahaba pa ang araw. Kailangan wala akong maiiwan trabaho bago ang kasal. Hindi siya nagpatinag at tuloy ang trabaho. Pero maya-maya ay na-distract din siya dahil sa mainit na bibig ni Jameson na humahalik sa kanyang lieg. Napapapiksi siya dahil sa kiliti. Honey, nasa office tayo. Baka machismis tayo, kakalat pa na ang CEO nilalandi ang fiancé niya sa loob ng kumpanya. Humagikik ang binata pero tuloy ang paghalik sa kanyang lieg. I don't care about the gossip. I own this company and I can do whatever I want. Isa pa, tapos na ang working hour. Pansin ko, ilang araw ka nang late umuwi. Nasurpresa siya. Teka, paano mo nalamang late na ako umuwi? I'm monitoring your movement inside the company, honey. May access kasi ako sa lahat ng CCTV dito. Napailing siya. Kaya pala pakiramdam ko palaging may nakamasid sa akin. Ikaw Mahinang kinurot niya ang braso ng CEO. Of course, I want to make sure you're always safe. At saka, wala akong ganang magtrabaho kung hindi ka nakikita. At siya nga pala, nakita kita minsan nakasamang nag-lunch ang mga lalaking empleyado. Natawa siya nang maalala na mas marami siyang kaklose na lalaking empleyado. Big deal ba yon? Lapitin talaga ako ng kaibigang lalaki eh. It's a big deal to me, honey. Seeing you happy talking with another guy felt like I was dying of jealousy. Muli siyang tumawa pero kinilig. Nang maisave ang kanyang ginagawa sa computer, ay ini-off na niya yon. Pagkuhan ay tumayo siya at hinarap ang nobyo. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa batok nito. Honey, you have everything that every woman will dream of. And I'm not worth it.
kaya hindi mo kailangan magselos. Niyapos naman siya ni Jameson sa bewang. Stop saying that please, honey. I understand now why men love to be your friend. It's because you understand men so much. Siguro kasi pinalaki ka ng daddy mo. Hindi ka mahirap mahalin, Ruby. Nagugulat din ako sa sarili ko kasi ang bilis ko naging komportable sa'yo. Para bang hindi na buong araw ko hanggat hindi ka nakakausap o nakikita. Having you around is like having everything to live happily. Gusto ko nang hilahin ng araw para maikasan na tayo eh. Masuyong payag nito na lalong nagpasaya sa kanyang puso. Wow, my heart is full, honey. Excited na rin akong tumira sa bahay mo at ipagluluto kita ng kahit na anong gusto mong kainin. And we will soak together in the bathtub. I can't wait to caress your soft skin all over your body. Habang sinasabi nito yon, ay marahan ding humahaplos ang palad nito sa na-expose niyang balikat. Nakasuot lang kasi siya ng pink dress at naka-off na ang aircon, kaya hinubad niya ang kanyang blazer. Tumingala siya at pilit inaabot ang mga labi ni Jameson. Can I kiss you, honey? Hindi na timping tanong niya sa nobyo. Of course, but don't make it rough. Anito. Bakit? Amused niyang tanong. Baka kasi mawalan ako ng kontrol at mauna ang honeymoon natin kaysa kasal. Humagikik siya. Tumingkayad pa siya at yumuko naman si Jameson kaya nagtagpo ang kanilang mga labi. Ngunit ito ang unang nawalan ng kontrol at sinial siya ng marubdob na halik. Binuhot na siya nito at iniupo sa lamesa. Kung kailan lumalalim na ang kanilang halikan ay biglang may pumasok na gwardya. Sorry sir, akala ko walang tao. Bulalas nito at kaagad ding lumabas. Naghiwalay naman sila ni Jameson at dagli siyang tumayo. Umayos ang kanyang damit. Kalaunan ay sabay silang humagigik ng binata. I told you don't kiss me roughly. Ani Jameson. Sinisi pa siya. Mahinang hinampas niya ito sa dibdib. Ako pa ang may kasalanan? Ikaw tong biglang naging wild eh. Angil niya. Fine, it's my fault. Kinuha nito ang kanyang blazer na nakasabit sa swivel chair at isinuot sa kanya. Let's go. I'm hungry. Sa bahay na tayo kakain dahil nagpaluto ako ng dinner. Anito pagkuwan. Ito pa ang nagbitbit ng kanyang shoulder bag. Okay. Kumapit na siya sa kanang braso nito. Madilim na sa labas at buhol-buhol na ang traffic. Makakasama pala natin sa dinner si Mommy, honey. Ani Jameson nang lula na sila ng kotse at ito ang driver. Talaga? Ngayon ko pa lang siya makikita ng personal at medyo kinakabahan ako. Anya habang nagkakabit ng seatbelt. Saglit nitong pinisil ang kanyang balikat. Don't worry, my mom will love you. Kinukwento pa lang kita sa kanya masaya na siya at excited na makita ka. Talaga? Ang daddy mo. Dad loves you too. Mababait ang parents ko and they were very professional. Mabuti hindi nakikialam ang parents mo sa mga desisyon ninyong magkakapatid. Nagmaniobra na ng sasakyan si Jameson. No, my parents raised us to be independent. Ayaw nga ni Mommy na pumapasok kami sa arranged marriage. Kasi gusto nilang maikasal kami sa taong mahal namin. Against si Mommy sa desisyon ko nung una. Pero simula nang nagkwento ako tungkol sa'yo, sinusuportahan na niya ako. Mabuti ka pa, malayang magdesisyon. Malungkot niyang wika. I'm sorry. I know you're forced to accept your dad's decision because of your company struggles. I hope you didn't regret accepting the marriage. Hindi niya malaman ang sasabihin at natatakot siyang magkamali, kaya pinili niyang manahimik. Nagkunwari siyang inaantok at napapikit. Natuluyan sa pag-idlip si Ruby at nang magising siya ay nakarating na sila sa bahay ni Jameson. Ginising lang siya nito. We're here, honey. Anito, pinagbuksan pa siya ng pinto. Bumaba naman siya, sukbit ang kanyang shoulder bag at sumaway kay Jameson papasok ng bahay. Nasurpresa siya nang salubungin sila ng magandang ginang. Welcome, Ruby. I'm Monica, Jameson's mother. Magiliw na bati ng ginang at nagpakilala. Nilapitan naman niya ito at bumalik siya sa pisngi nito. Nice to meet you, tita. Anya. Please, call me mommy. Ikakasal na rin naman kayo ng anak ko at ready na lahat ng kailangan. Malapad siyang umiti. Salamat po, mommy. Pasensya na, wala man lang akong ambag sa preparasyon. Yung pumunta lang sa opisina ng designer ng wedding gown at sinukatan ako. Pero ready na po lahat ng requirements ko sa kasal. No worries. Everything is settled now. So, let's proceed to the dining. Pagkuwan ay nagyaya ang ginang. Sabay na silang nagtungo sa dining. Nakahanda na rin ang hapunan. At habang kumakain ay tungkol sa kasal ang kanilang paksa. Mabuti nagbago ang isip ni Jameson at dito na lang kayo sa Pilipinas ikakasal.
Mas maraming bisita ang makakadalo at makukumpleto ang mga kapatid ni Jameson. First time itong mangyayari na dadalo silang lahat sa kasal ng kanilang kapatid. Iba talaga kapag bunso. Ani Monica. Sinipat naman niya si Jameson na seryosong kumakain pero nakikinig. Ang totoo, si Ruby ang may gusto na dito na lang kami ikasal sa Pilipinas, Mom. And I agreed because I want to spoil her. Anito. Wow, that's the right choice, Iho. You just proved to me how much you love Ruby. And I will support whatever she wants, like how I support you. Pangarap ko to na makita kang masaya at hindi lang puro business ang inaatupag mo. Wika ng ginang. Of course, I'm still a human, Mom. Inuna ko lang talaga ang business para secure na future ng pamilya ko. Ruby is the perfect woman for me to build my own family. She has everything I want as my partner in life. She's good in business too, hardworking, kind, and very friendly. Her personality really suits mine. A bit opposite, yet compatible in some aspects. Napangiti naman sa kilig si Ruby dahil sa walang tigil na pagpuri sa kanya ni Jameson. Salamat, honey. Palagi mo na lang akong pinapasaya sa compliments mo. Feeling ko tuloy napaka-special kong babae. Ani Ruby. I told you, you were special, honey. Please stop underestimating yourself. I hate that. Pinukol pa siya nito ng mahayap na tingin. Natawa naman siya. Sige na, hindi na. Bihira kasi ako makatanggap ng compliment kaya naiilang ako. Baka kasi may halong pambobola. You know me, right? Flirting isn't in my vocabulary. Oo na, galit ka na riyan. Kumain ka nga nito. Sinubuan niya ito ng cherry mula sa maliit na fruitcake at kinain naman nito yon. Tawa naman ng tawa si Monica habang pinagmamasdan sila. Nakatagpo rin ang katapat ng suplado kong anak. You know, Ruby, Jameson's attention is so expensive. And he hates arguments, but he seems to be enjoying arguing with you. Anito, kilala ko na po si James, Mommy. Kahit ako'y nagugulat kasi nagagawa na niyang makipagbiroan sa akin. Nung unang kita namin ay ang sungit niya. Hindi makangiti, laging seryoso. Pero ngayon, sa tuwing magkasama kami, humingiti na siya palagi. Talaga? So, totoo rin na gusto niya na magkaanak kayo pagkatapos ng kasal? Opo, at nagpo-practice na nga siyang maglambing. Sabay pa silang tumawa ng ginang, pero napikon na ang masungit niyang fiancé. Ladies, kumain na kayo, baka lumamig ang food. Masyado nang maingay. Sita nito. Tumahimik naman sila pero muli niyang sinubuan ng pagkain ng binata. Habang papalapit ang araw ng kasal ni Ruby kay Jameson ay lalo siyang kinakabahan. Nasa ospital ulit ang kanyang lola dahil hirap na namang dumumi. Sinamahan siya ni Jameson sa ospital Lunes ng hapon. Akala ko ba na operahan na ang lola mo, honey? Bakit hirap pa rin siyang dumumi? Ani Jameson nang makapasok sila sa ward ng kanyang lola. Kasi mahina na raw talaga ang metabolism ni lola at may tumutubo pa ring bukol sa bituka niya. Anya na nanghihina. We should transfer her to the best hospital. My sister owns the International Medical Center. Baka mas mahal doon. Akong bahala sa gastos. Sige, kakausapin ko si Daddy. Nagising na rin ang kanyang lola. Apo, gusto ko nang umuwi. Napapagastos lang tayo rito. Ani Lola Wilma. Hinawakan niya ito sa kamay. Lola, huwag niyong isipin ng gastos. May trabaho na po ako at tutulungan tayo ni Jameson. Siya po ang pakakasalan ko. Ano? Pumayag ka talaga sa hiling ni Loreto na maging... Tinakpan niya ng palad ang bibig ng kanyang lola, kaya naudot ang pagsasalita nito. Mabuti lumayo si Jameson dahil may tumawag sa cellphone nito. Lola, huwag niyo po akong intindihin. Malalagpasan ko rin ang problema. Bulong niya rito. Bumuntong hininga lang ang matanda. Maya-maya ay dumating din si Loreto at kinausap ito ng nobyo niya. Pumayag ito na ilipat ang lola niya sa ospital ng ate ni Jameson. Inasikaso rin kaagad nila ang kailangan sa paglipat. You don't need to stay in the hospital to monitor your grandmother's condition, honey. May private nurse sa ospital na magfo-focus lang sa lola mo. Ani Jameson nang lula na sila ng kotse patungo sa ospital ng ate nito. May driver sila kaya sa backseat sila umupo. Naisakay naman sa ambulansya ang kanyang lola kasama ang staff ng ospital. Pero sabi ng doktor hindi pa pwedeng umuwi si lola. Hindi siya makakadalo sa kasal natin. Anya. Okay lang yun. Mas mahalaga ang kalusugan ng lola mo. Kailangan mo magpahinga para fresh ka sa araw ng kasal natin. Huwag ka na papasok sa trabaho at Friday night ay may wedding shower tayo. Nakapag-leave na ako, pero kailangan ba talaga may wedding shower pa, James? Yes, it's mom's decision.
Ipapadala ko sa bahay niyo ang gown mo at sandals. Isuot mo yung jewelries na binigay ko Yes, sir. Sumaludo pa siya rito. Natawa ito at sinaglitan siya ng halik sa mga labi. Biyernes ng hapon ay kasama ni Ruby si Loreto na dumating sa hotel ng kuya ni Jameson. Doon kasi ang venue ng wedding shower. Alas 3 ba talaga ng hapon magsisimula ang party, Ruby? Tanong ni Loreto nang makapasok sila sa malawak na private dining room ng hotel. Opo, kasi kailangan makatulog ako na maaga kasi alas 9 ng umaga bukas ang kasal. Anya, suot niya ang cream evening gown na kasama sa pinadala ni Jameson na wedding gown. Dumating na rin ang groom suot ang gray tuxedo. Naroon na rin ang mga kamag-anak nito. Inimbita rin niya ang ibang katrabaho at college friends. You're stunning, honey. Nakangiting puri ni Jameson nang lapitan siya nito. Sinaglitan din siya nito ng halik sa pisngi. Thanks, honey. Lalo ka rin gumapo sa clean cut hair mo. Anya. Lumapad ang ngiti nito. Basta ikaw magsasabi niyan, kinikilig ako. Mahina siyang tumawa. Ang daming nagsasabing pogi ka, hindi ka ba kinikilig? No, maybe because I already knew I was handsome. Mahinang kinurot niya ito sa tagiliran. Pagkuwan ay sabay na silang nagtungo sa lamesang nakalaan para sa kanila. Nagsimula na rin ang party. Kung kailan nagsisimula ng magbigay ng regalo ang kanilang mga kaanak at kaibigan, ay may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Vivian. Inagaw nito ang microphone mula sa MC. May I have your attention, everyone? Walang ligoy na anito. Nabaling naman dito ang atensyon ng lahat. Nilapitan ni Loreto si Vivian at pilit pinipigilan, ngunit hindi nagpaawat ang babae. Who's that woman, honey? Takang tanong ni Jameson kay Ruby nang lapitan siya nito. Hindi siya nakakibo nang magpatuloy sa pagsasalita si Vivian. I'm Vivian Montello, the only biological daughter of Loreto Montello. Ruby took my place to be Jameson Guerrero's fiancée while I'm in the US. That woman is just adopted. She's the daughter of our driver, a gold digger who's trying hard to replace me. Dad just used her as my substitute to pursue his business still with the Guerrero, and I am busy, so I said to delay the wedding. He betrayed me for the sake of the company. Bunyag nito na nagpawindang sa lahat. Napigil din ito ni Loreto pero huli na. Nilamon na ng kaba ang puso ni Ruby, lalo na nang harapin siya ni Jameson. Pagkakataon na rin niya yon upang sabihin dito ang totoo. Totoo ba ang sinabi ng babaeng yun, Ruby? Are you just a substitute for Loreto's daughter? Usig nito sa kanya. Nataranta na siya at naunahan ng pagluha. James, sorry. Nagsinungaling ako. Wala akong choice. Napilitan lang akong sundin ang gusto ni Daddy. Kasi kung hindi maaoperahan si Lola. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya dahil sa pagkupkup niya sa akin simula nang mamatay ang tatay ko. Pero maniwala ka. Totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo pero natatakot ako. Paliwanag niya. Kumistot siya nang malutong na nagmura si Jameson. Kitang-kita niya ang bagsik sa mga mata nito. I was fooled. Gigil nitong usal at bigla siyang tinalikuran. Hahabulin sana niya si Jameson ngunit hinarang siya ni Vivian. Nagkagulo na at galit na galit si Jameson habang kausap si Loreto. What are you still doing here, Ruby? Do you still have the nerve to continue pretending to be me? It's over. I'm the one who's marrying Jameson. Ever since you came to our house, Dad has always been comparing me to you. But you can't change the fact that you're just a driver's daughter. I don't want to see your face ever again. Pinaipon ko na sa katulong ang mga gamit mo at kunin mo na lang sa bahay. Ani Vivian. Hindi na siya makapagsalita dahil sa sama ng loob. Hindi rin niya malapitan si Jameson dahil pinutakti na sila ng mga taga-media na nakapasok. Nagpasya na lamang siyang lumisan, saktong tumawag ang nurse na nagbabantay sa kanyang lola. Nurse, kumusta po si Lola? Balisang tanong niya nang makasakay ng taxi. Miss Ruby, kailangan mong pumunta ngayon sa ospital. Pinalipat namin sa ICU ang lola mo kasi nagsuka ng dugo. Imporma ng nurse. Sige, pupunta na ako. Pinutol na niya ang linya. Samantala, galit na galit si Jameson dahil sa kasinungalingan ni Loreto. Pero ang lalong ikinagalit niya ay ang natuklasang ginamit lang pala nito si Ruby. Jameson, I'm really sorry. Wala na kasi akong choice kasi ayaw ni Vivian magpakasal. Kaya naisip kong ipalit si Ruby para matuloy ang kasunduan natin. Mangiyak-ngiyak na ani Loreto. Nilapitan din siya ni Vivian at akmang hahawakan siya sa braso, ngunit iniwaksi niya ang kamay nito. Jameson, sorry kung humantong pa sa ganito ang lahat.
It's my fault kasi hindi ko muna inalam kay Daddy kung sino ang pakakasalan ko. I was depressed that time, so I pretended to be pregnant to escape the arranged marriage. But now, I have made up my mind. I'm willing to marry you. I'm your real fiancé. Ani Vivian. Lalo lamang uminit ang kanyang ulo. I don't care what your reasons are, woman. What you did is enough to convince me that Ruby is still the woman I want to marry. I don't care if she's your substitute. She's the woman I learned to love. And I'll make her my official fiancé. I'm cutting off the engagement between you and me, and I have nothing to do with your family anymore. Asik niya. But Jameson, Ruby is a gold digger. No, I knew her better than you. And say another negative word against her. I swear, your father will never have a chance to step into his company. Natigalgal ang babae. Namagitan naman si Loreto at napaluhod sa kanyang harapan. Jameson, please, don't do this to me. You already paid my debt, and you have the company. But please, don't kick me out. I can't afford to lose access to my company. Samo nito. Do you know why I rushed to save your company before my wedding? It's because of Ruby. Ngayon alam ko na ang kalokohan mo. Hindi ka na makakaapak sa kumpanya. I bought it, so I can decide whatever I want. Now, you and your daughter, get out. Tumayo na ang Ginoo at kinaladkad ang anak nito palabas ng venue. Hinanap naman ni Jameson si Ruby, pero sabi ng gwardya ay umalis na ito. Tumakbo na siya palabas at lumulan ng kotse. Nagmaneho pa doon ang bahay ni Loreto. Where's Ruby? Tanong niya sa kawaksi pagdating niya sa bahay ni Loreto. Kaaalis lang po ni Miss Ruby, sir. Tura ng babae. Saan siya pumunta? Sabi niya ililipat siya sa apartment kasi pinalayas na siya ni Ma'am Vivian. Dala na po niya ang mga gamit niya. Pero sabi niya, kagagaling lang niya ng ospital kasi nasa ICU ang lola niya. Thank you. Nagmamadali siyang lumulan ulit ng kotse at nagmaneho. Nakailang tawag na siya sa dalaga ngunit hindi ito sumasagot. Dumiretso na siya sa ospital at pinuntahan sa ICU ang lola nito. Umalis po ulit si Miss Ruby, sir. Sabi ng nurse na napagtanungan niya. Kumusta ang lola niya? Pagkuwan ay tanong niya. Nagising na po ang pasyente at nakausap pa siya ni Miss Ruby bago umalis. Can I talk to her? Yes, sir. Iginiya siya ng nurse patungo sa pasyente. Napangiti ang ginang nang makita siya. Jameson, mabuti narito ka. Bakit umiiyak kanina si Ruby? Ani Lola Wilma. May nangyari po kasi sa party kanina. At galit ka raw sa kanya kasi nalaman mo na hindi siya ang totoong fiancé mo? No, hindi ako galit sa kanya, Lola. I love her. Biktima lang siya. Kung ganon, kausapin mo siya. Pero hindi ko po alam kung nasaan si Ruby. Oo nga pala. Pinalayas na kami sa bahay ni Loreto. Kinuha ni Ruby ang mga gamit namin at sabi niya ililipat muna kami sa apartment ng kaibigan niya. Saang apartment po, Lola? Sa Guzman Apartment, katabi ng convenience store sa Quezon Avenue. I'll find it. Aalis na po ako. Anya't nagpaalam. Tumakbo na naman siya palabas ng ospital. Wala namang tigil ang pag-iyak ni Ruby habang naghahakot siya ng gamit papasok ng apartment. Tinulungan siya ni Patrick, ang kanyang kaibigan. Papunta pa lang sana ako sa venue ng wedding shower mo, Ruby. Ano ba kasi nangyari? Ani Patrick, ito ang may-ari ng apartment. Dumating si Vivian at ibinunyag niya na siya ang totoong fiancé ni Jameson. Ano? Sabi mo tumanggi sa kasal si Vivian kaya ikaw ang ipinalit ng tatay niya. Siguro nagbagong isip niya nang malamang si Jameson Guerrero ang fiancé niya. Napailing si Patrick. Lumala pa talaga ang ugali ng babaeng yun. Pero mahal ka ni Jameson kamo. Oo, pero galit din siya sa akin. Ayun lang. Wait, kukunin ko malaking maleta mo sa kotse. Pagkuha ni paalam nito, kotse kasi nito ang ginamit nila sa paglipat ng gamit. Tinawagan niya ito at pumayag sa hiling niya. Mabuti na lamang at may kaibigan siyang gaya nito. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik si Patrick bitbit ang malaking maleta niya, pero may kasama itong lalaki. Ruby, may bisita ka. Ani Patrick. Napatitig siya kay Jameson na siyang kasama nito. James? Gilalas niyang sambit. Tuluyang pumasok ang binata at bigla siyang niyakap. I'm sorry, honey. I didn't mean to ignore you earlier. I was shocked too, and I can't control my anger. Anito. Bakit ka nagsusorry? Ako ang may kasalanan kasi nagsinungaling ako. It's not your fault. Napilitan ka lang sundin ang gusto ni Loreto dahil sa lola mo. Bahagya itong dumistansya sa kanya pero hawak pa rin siya sa magkabilang balikat. Nakipagtitigan siya sa mga mata nito. Hindi ka galit sa akin?
No, since you told me the reason why you lied, I can't blame you. I understand you, Ruby. Pero hindi ako totoo mong fiancé. I don't care. You're the woman I love, and I will only marry you. I breached the agreement contract about the marriage, and I want to marry you because I love you. Hindi ko lang mababago ang prenuptial agreement, but once we get married, I will give you 50% of my assets. At ang kumpanya ni Loreto, ibibigay ko sa'yo. Nasa iyo na kung bibigyan mo ng chance si Loreto na maging parte ng kumpanya. I know how kind your heart is, Ruby, and that's why I love you the most. Please, let's continue our wedding. I can't afford to cancel it. Napangiti na siya at pinawi ng galak ang kanyang lungkot. Seryoso ka ba, honey? Yes, let's get married tomorrow. My family is eager to witness my wedding, so please don't run away. Hindi ako tatakas. Natakot lang ako kasi baka galit ka sa akin at ikaw mismo mag-cancel sa kasal. I can't do that. I already dealt with Loreto and Vivian. Wala na akong pakialam sa kanila. Basta matuloy ang kasal natin, okay? Paulit-ulit siyang tumango. Oo, matutuloy ang kasal. Pero si Lola nasa ICU pa siya. She will be fine. Nakausap ko siya kanina at siya ang nagturo kung nasan ka. Pero teka, ang lola mo ba ay nanay ng totoo mong tatay o ni Loreto? Anito at umusisa. Iginiya niya paupo ng couch si Jameson. Nanay siya ng totoo kong tatay. Wala na kasing ibang kaanak si Papa, kaya si Lola ang kasakasama ko. Umupa kami sa apartment na to noon. Pag-aari to ng parents ni Patrick na kaibigan ko. Paano pala namatay ang papa mo at bakit kayo nung po ni Loreto? Namatay si Papa nung nasangkot sila sa road accident. Itinaya niya ang buhay niya para maprotektahan si Loreto. At dahil doon ay nangako si Loreto na aampunin niya ako. 13 pa lang ako nang namatay si Papa. Kaya lumipat kami ni Lola sa bahay ni Loreto. Saktong kamamatay lang ng asawa niya noon. Ayoko pa sanang magtagal nun sa bahay nila kasi palagi akong inaaway ni Vivian. Kwento niya. So Vivian hates you from the start? Oo. At lalo siyang nagalit dahil akala niya inagaw ko sa kanya si Patrick na ex-boyfriend niya. At ngayon, pati ikaw ay inagaw ko raw sa kanya. Kung hindi naman niya nalaman na ikaw ang pakakasalan ko na gerero, hindi naman siya aalma. Akala kasi namin pareho noon ay matandang gerero ang pakakasalan. Sa kabila niyon, sinunod ko pa rin si Daddy dahil sa utang na loob. Ginagap nito ang kanyang mga kamay at pinakatitigan siya sa mga mata. Hey, I'm yours, Ruby. Wala kang inagaw kay Vivian. Everything you have is meant for you. Vivian is just insecure because you're better than her. She rejected the arranged marriage anyway, kaya wala siyang karapatang magabol. Ang gwapo ko kaya. Napangiti si Ruby. Pero kung hindi mo ba ako nakilala at si Vivian ang fiancé mo, mamahalin mo rin ba siya? Usig niya rito. No way. Unang kita ko pa lang kay Vivian, ramdam ko na may ugali siya na hindi ko kailanman magugustuhan. Tumanggi siya sa kasal namin kasi iniisip niya na hindi ako kagwapuhan at matanda na. Meaning she only wants to marry me because of my status and appearance. I hate that. Kaya tama lang na hindi siya naging fiancé ko. Dahil siguradong hihiwalayin ko siya kagad. What about me? Nakangiting tanong niya. You're special, Ruby. Kahit hindi ikaw ang fiancé ko at nabigyan tayo ng pagkakataon na magkakilala, I know I will love you. What about you? Are you still willing to love me even if we meet in a different situation? Inusig din siya nito. Oo naman, palagi ko nga iniisip na sana ay nagkakilala na lang tayo sa ibang sitwasyon. Then let's rest for tomorrow. At para mas makapagpahinga ka, dun ka na matulog sa bahay ko. Paglabas ni Lola, dun na rin siya titira sa atin. Ang mga gamit namin? Hahakutin natin. Sige, salamat Jameson. Napakaswerte ko na ikaw ang inilaan sa akin. Sa palagay mo, hindi kaya nakakahiya sa pamilya mo na itutuloy pa natin ang kasal? Gayong alam na ng lahat na kasinungalingan lang ang lahat at substitute mo lang ako? No worries. Ikaw lang ang inaalala nila. Nauunawaan nila ang situation. Wala kang dapat ikahiya dahil alam nila na mahal kita. Substitute ka man o hindi. Kaya matutuloy ang kasal, okay? Mahal na mahal kita, honey. Mahal na mahal din kita. Pagkawan ay nagpaalam siya kay Patrick. Masaya ito na agad na ayos ang problema niya. Natuloy rin ang kasal ni Ruby at Jameson at nakilala rin niya lahat ng mga kapatid nito. Nagsilbing family reunion ng mga ito ang kasal. Inilipat din ni Jameson ang ibang assets nito sa kanyang pangalan, maging ang nabili nitong kumpanya ni Loreto. Dahil sadyang mabuti ang kanyang puso, ginawa niyang CEO si Loreto ng kumpanya. Si Vivian naman ay bumalik na rin sa US matapos nitong mag-eskandalo.
Nakarecover din ang kanyang lola. Hindi rin nagtagal ay nagbunga ang pagmamahalan nila ni Jameson. Ang utang na loob ay hindi nababayaran, kaya sinasamantala ito minsan ng iba. Pero minsan din, ang pagtupad sa pabor na inakala nating pabigat ay nagbubunga ng kabutihang hindi inaasahan. Gaya ng nangyari kay Ruby. Hindi na siya basta substitute na lang. Siya na ang reyna sa puso ng lalaking pinakamamahal niya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.